pag-aaralan po natin ngayon is altars, ancestry, and anointing. Altars, plural po yung altars, may S. Ancestry, and anointing. Amen? Ano po ang ating pag-usapan? It's about altars. Ano ba yan? Pag-usapan natin yan. Ancestry. Ibig sabihin ng ancestry, i-exercise nga po natin yung ating English language. Sabihin natin, ancestry. Tandahan po natin itong mabuti. Lahat po na ating inaaral ay magiging bahagi na to ng ating new life, ating Christian life, ating spiritual life. Ano po kaya mahalaga po yung mga terms, and then the anointing. Sabihin natin, and the anointing. Sabihin na po natin, anointing. Kung ikaw ay tunay na born again, ang spirit mo kay Christ, you need the anointing. You need to learn this 3-letter A. Ito yung triple A talaga. Amen? Ito yung magbibigay ng lakas, ng energy sa new life mo kasi ito yung triple A na parang battery. No? Pampaandar ho ito ng ating new life, ating spiritual life. Ano po? Ano po yung number 1? Altars. Sabi natin altars. Ancestry. And then anointing. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. We need to go back to building our altars. Kailangan po nating bumalik muli doon sa pagbibigay natin ng value sa ating mga personal altars. Hindi po ito yung altar na merong santo-santo at may sampagita, at nilalagyan ng bigas at mansanas. Hindi ho ito yung physical na ganung altar. Ito po ay tunay na altar na dapat nating aralin mula sa Bible. Hindi po ito physical. Hindi po ito bagay po na nandoon lamang physically tapos wala pong kinalaman yung ating isip, walang alam ang ating isipan. No, we must understand na pinakamahalaga po is paano ka nagbibuild ng altar at paano ka naglalagay ng sacrifice sa altar. Okay? And also, we need to go back to prioritizing our anointing. Sabi mo sa katabi mo yan, anointing natin. Our anointing is yung effectiveness ng disenyo na spiritual sa atin ng Diyos. Pag sinabi pong anointing, ito yung kakayahan natin po na supernaturally gumalaw ayon sa binigay ho sa ating kakayahang spiritual. Sabi mo kakayahang spiritual. Kagaya po ng prophecy, pastoral ministry, teaching, no, pagiging evangelist and apostle, no, yung pong anointing, diyan po umaandar yung ating giftings ng Holy Spirit. Yung ating pong yung Holy Spirit na umaandar ho sa atin. No, 9 po 'yon. Yung ating kaloob na talino from the Holy Spirit, the gift of wisdom, the gift of knowledge, the gift of discernment, 9 ho 'yan, the gift of faith, healing, signs and wonders, yung gift po ng speaking in tongues, interpretation of tongues, and the gift of prophecy. 9 ho yun, na giftings. Yan po ay umaandar din under the anointing. Anointing means, pag nag-pray ka ng may sakit, talagang gagaling, At dahil yun ang kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesus, na mga demonyo po ay umaalis sa inyo pong kapaligiran kapag i-declare nyo po sa kapaligiran ninyo na demonyo umalis ka, that is the anointing. No, to raise the dead, that is the anointing. No, to understand yung Bible ng mas malalim, that is the anointing. Sabihin natin, anointing. Na kapag nagbigay ho tayo ng counsel, nag-minister tayo sa ating katrabaho, talagang meron pong effectiveness, tsaka impact. Tawag po doon, anointing. Amen? No, palakpakan po natin ang Panginoon kung gusto nating umaandar yun sa buhay ho natin. Amen? And we must prioritize. Sabi mo sa katabi mo, priority ko yung anointing eh. Kasi born again na ako sa spirito, sa katotohanan. Hindi na born again pa sa ngayon yung aking katawan. Hindi pa na born again yung aking kaluluwa, nandun ang aking utak, ang aking damdamin, ang aking pagnanais. Pero na born again kagad sa akin na yung aking spirit. Amen? Amen? Pag-usapan po natin ito, no? And we must go back also to preserving our ancestry, legacy. The legacy of your ancestry. Ibig sabihin po niyan, ano ba ang pagkakilanlan? Ibig sabihin ng legacy, saan nakilala ang inyong salit-saling lahi? Ancestry means salit-saling lahi. Ang iyong anak, ang iyong apo sa tuhod. No? Ancestry. Yung salit-saling lahi natin. No po, mula sa iyong tatay, mula sa iyong lolo,
mula sa iyong nanay, mula sa iyong lola, ancestry po yan. Ano po? Amen? Praise God. Amen? Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Thank you, Jesus. And we will go on. Ano po? Altars. First letter A po sa AAA. Sa AAA battery po ng ating new life with Jesus. Altars. Dapat pa lamang po sa una pa lang maintindihan natin kung tayo po ay nagsisimula sa ating buhay espiritual, sa ating pong walk with Jesus, the value of altars. Patterns are product of altars. Patterns sa ating family, ito po ay produkto ng mga altar. Okay? Ang kaligtasan po natin, kahit ikaw ay ligtas, pwedeng mayroong pangit na pattern pa rin kahit born again ka na. Pwedeng makaranas ka pa rin ng sakit, sakuna, disaster sa buhay mo. Yan po yung pattern na tinatawag. Marami na po ako napansin sa aking pagpapastor na gaya po ng mga pagkakataon na patuloy na namamatay. No? Naalala ko po yung isang kwento na isang babae na meron siyang naging 3 boyfriend. Habang nagde-date ho sila, okay naman ho sila, pero the moment po na mag-decide na magpakasal, laging mamamatay yung fiancé na lalaki. Sa una po niya naging fiancé namatay, sa pangalawa niyang fiancé namatay, sa pangatlo niyang fiancé namatay, at take note, born again po itong babae na ito. At ito po tinutukoy ko sa inyo na pattern of life. No? Ang inyong lolo at ang inyong lola talagang mahirap sila. Then yung nanay at tatay mo, ganun din, mahirap sila. Then ikaw din ngayon, hindi ka makausad-usad, financially, alipin po tayo. Tayo empleyado lang forever. No? Umaasa lang tayo sa sweldong maliit, tuwing 15 at 30. Yan po ay pattern. At sa umaga po na ito, yan ang gustong basagin at palayain ka na ni Jesus. Amen! Ay, palakpakan mo ang Diyos kung naintindihan mo yan. Kahit hindi po malakpak yung katabi mo, itodo mo kay Lord. Kasi alam mo, this is your day. This is your Sunday of breakthrough. It is a new day. This is the first day of the week. And it is a new week. Pwedeng ligtas ka, pero mahirap na mahirap ka pa din. Pwedeng ligtas ka, hindi ka makausad sa buhay, sa finances. Hindi ka makapag-start. Pag nag-i-start ka, makapag-start ka, step 1, step 2, step 3, tas back to zero ka uli. Makapagtaguyod ka ng kabuhayan, masisira naman pamilya mo. Magkakaroon ka ng business, mapapabaya mo naman yung asawa mo. Sa kabilang buhay, sa kabilang bahay, whatever. Sasama sa kapitbahay. Hindi natin talaga mabuo na kompleto, no? Bakit po? Kasi nga po, merong pattern of defeat. May pattern of failure. At ang pattern po na ito, meron naman talagang legal na panghawak sa buhay natin. At kahit born again ka na, posible yon, Pastor, but born again na ako, ang dami ko pa rin problema, ang dami ko pa rin karamdaman, sakit, no? Bakit ang dami pa rin kulang sa buhay ko? May kamatayan pa rin, may cycle of death, may cycle of defeat, may paulit-ulit na kamatayan sa aking kamag-anakan, sa aking pamilya, ang mga sakit patuloy na umaandar sa buhay namin, no, pare-pares lang kami, natanggap na namin. Tawag dyan, pattern. Pattern, sabi mo, pattern. And pattern means, it is a product, ang pattern po ay resulta lang, ng mga altars. Hello, altars. Sabi mo altars. Ang kaligtasan ho kasi, kaya kahit born again ka na, pwedeng ikaw pa rin alipin ng sakit, sama ng loob, galit, puot, no? Pero born again spirit. Kasi po, pagiging born again, tripart ho yan. Ang pagiging born again po natin, 3 sanga yan. No? Tingnan niyo po, you are saved, past tense, and you are being saved, and you will be saved. Ikaw ay ligtas na, at ikaw ay patuloy na nililigtas, at ikaw ay ililigtas sa future. Yan ang pagiging ligtas. Past, present, future. Palakpan po natin ang Panginoon kung masaya tayo doon. Pero dapat maintindihan nun natin ito. No? Ibig sabihin, your spirit, saved na yan, past tense. Tapos na ang pagliligtas sa spirit. Pero yung soul, patuloy nasa progressive tense. Yung soul po ay patuloy pang nililigtas. Kaya nga po, the renewing of your mind, sabi sa Romans 12 verse 2. The renewing of your mind. Renewing means progressive. So, ligtas na ang iyong spirito, nililigtas ang iyong kaluluwa, at ililigtas ang iyong katawan sa muling pagbabalik ni Jesus. Naintindihan po ba natin yon? Sabihin ko na malakas na amen kung nag-gets mo. Amen! Ha? No? So, ganun po. So, pagiging ligtas, 3 sangay. I am saved, and I am being saved, and I will be saved.
Hello? Gets? Sa Tagalog, ako'y ligtas. Yes, yung aking spirit. Ako ay isang spirito, ligtas na ako. No? Pero ang aking kaluluwa ay patuloy pa rin kasalukuyang inililigtas. Ibig sabihin ng aking kaluluwa, utak, damdamin, pagnanais. Yun yung kaluluwa. And then yung aking katawan, ililigtas pa lang pagbalik ni Jesus sa kanyang second coming. Amen. So nakita niyo po, kaya posible na born again ka, pero alipin ka pa rin ng kadiliman, ng mga secret sins, ng mga sinful desires. Pwedeng itago mo yon, immorality. No, pwedeng alipin ka pa din ng pornography, kaya di ka nakakapag-review, di ka nakaka-focus sa exam, di ka nakakapag-focus sa school pag nasa bahay, kasi alipin ka ng pornography, no, alipin ka ng computer games, ng Mobile Legends, no, ng Call of Duty, ng Valorant, no? Pero secret lang yon. So, born again ka naman eh. Pero bakit wala kang breakthrough? Pero sa umaga na ito, this is your breakthrough. Woo! Hallelujah! Amen! Come on, sumigaw ng malakas na hallelujah! Amen! Kung ikaw yan, may breakthrough ka. Kasi kaya ka nandito para maranasan mo ang Diyos, hindi para magsulat lang ng notes. Magsulat ka ng notes, mahalaga yun. Pero mahalaga dito, makaranas ka ng breakthrough. Sino dito gusto mo ng breakthrough sa umaga na ito? Kaya ka na church. No? 3 John 1 verse 2. No? 3 John 1 verse 2. Sabi po sa Bible verse na ito. No? Tingnan niyo po yung proseso. Tingnan niyo po kung paano nangyayari. Sabi po ni Apostle John, I pray that in every way you may prosper and enjoy good health as your soul also prospers. So ang pagyaman, ang prosperity, ang pag-prosper po, nagmumula sa spirit, nagkakaroon ka ng understanding sa spiritual, and then yung soul mo maintindihan, and then yung panglabas, mangyayari na rin sa'yo. Good health and prosperity. Sino dito gusto mo mayaman ka na malusog ka? Pag naintindihan po natin yung proseso, spiritual, then sa aking kaluluwa, sa aking soul, and then lalabas ito sa aking tunay na kalagayan sa physical na dimension, ang aking katawan, kailangan ng good health, ang aking finances, kailangan ng prosperity. Purihin mo ang Panginoon kung naintindihan mo yan, kasi mararanasan mula ngayong Sunday na ito, may mangyayari ng matindi sa buhay mo. Hindi ka na magiging mananatiling mahirap kapag nagkaroon ka ng understanding. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Come on, yung the best sa pagpupuri, kahit yung katabi mo hindi nakakagets. Come on, the best. Hallelujah. Sabi mo, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi mo gano'n. Amen? Amen? Hallelujah. Tignan niyo po, mahalaga na maintindihan mo ito eh. Pag di mo ito naintindihan, magkakaroon ka ng mga sumpa na hindi mo alam bakit nasa'yo. Na kahit born again ka na namumuhay ka sa mga sumpa, sa mga curse, cycle of defeat, cycle of sickness and disease, cycle of poverty, cycle of death, cycle of sickness. And in the name of Jesus, kailangan po mabasag lahat yan. Amen. Pero kailangan mo, ang pambasag ho talaga dyan. Listen to this. Ito, basahin natin ha. Paborito ko na itong verse din na ito ngayon eh. Psalms 49 verse 20, Amplified. Psalms 49 verse 20. A man, okay, maganda, medyo malaki verse na natin. Para mababasa po na sa dulo, no? Okay? Ando pa naman si Monching sa dulo. Tingnan mo, di makita sa Monching, si Sermon. Makita ni Mon. Ay, si Mon eh. Okay, so, a man, Psalms 49 verse 20, a man who is held in honor, sabihin talagang prominence, kilala sa kapaligiran, kilala po sa lipunan, a man held in honor, yet who lacks spiritual understanding, and he lacks teachable heart, is like a beast that perish. Amen? Amen? Ano po ibig sabihin niya sa Tagalog? Ang isang tao na meron siyang dangal, meron siyang pera, meron siyang katanyagan, okay? Yet, pero, kulang siya sa spiritual understanding, tsaka kulang siya sa teachable heart. Ano sabi doon? Para lang po siyang isang hayop, he is like a beast that perish. So kung wala kang spiritual understanding at wala kang teachable heart, you will perish. Para po yung without vision, sabi po sa Proverbs 29:18, para po yan yung verse na yun na, without vision, a revelation, no? Sabi po sa Proverbs 29:18, people perish. Di ba? Parang din po yan yung Hosea 4 verse 6. Kung kayo po ay lagi nakikinig kay Pastor Jam, alam niyo po na ito yung mga verse na natutunan natin kay Bishop Orel, na paborito natin. Hosea 4 verse 6, sasabi doon, my people are being destroyed because lack of knowledge. They reject my law, they reject my principle. That's why I also reject them as my representative. Hosea 4 verse 6.
Yan din ho yun, parang ganon. Ito, bagong verse. Pero the same thought. Ang tao na may dangal, ang tao na may galing, husay, kakayahan, abilidad, pero kulang sa spiritual na pangunawa. Sabi mo, spiritual na pangunawa? Yan. At kulang po siya sa teachable heart, hindi matuturuan ng kanyang spirito. Heart means spirit. Hindi ka maturuan ng spirito mo, hindi mo kaya maniwala sa bagong ikaw, hindi mo maniwala yung mga detalye tungkol sa bagong ikaw mula sa Bible, spirit mo dapat yun. It's like a beast, para siya pong isang hayop na wild, isang hayop na ligaw, beast, na magpeperis, mapapariwara. So mahalaga po dito, sabi mo nga, spiritual understanding. Ang mahalaga po sa buhay natin, ano po, spiritual na pagkaunawa. Ano ang altar, anong ancestry, at ano pong anointing. Meron pong 3 pong uri ng sumpa. The pronounced curse, the written curse, and also the inward curse. 3 yan. Tandaan nyo palagi yan. No? Meron pong sumpa na sinasabi sa iyo, pronounce, kaya pronounce, binanggit sa iyo yan, at meron pong sumpa na isinulat laban sa iyo. Okay? Sabihin, legal yun, may kasulatan, may legality, may technicalities. Okay? Nakasulat. And then pangatlo po, may inward curse na self-inflicted, self-invented, ikaw lang nagsasabi sa sarili mo, inward curse. Palapan po natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Lalaya tayo ngayon sa mga sumpa na yan at tayo po ay makakapamuhay ng may kabanalan. Amen? Kung naniniwala ka dyan, tumayo tayong dalawa at magde-declare tayo. Sige po, ngayon na, nauna. No? In the name of Jesus, tumayo, ready to declare. In the name of Jesus, I proclaim, sabi mo, before heaven and hell, I will not be a victim of a curse. In the name of Jesus, sinasabi ko, sa kalangitan at sa lupa, sa pangalan ni Jesus, hindi ako magiging biktima ng sumpa o ng sumpa ng kahit sino. I will not be a victim of anyone's consequence. Hindi ako magiging biktima ng consequence ng kasalanan ng ibang tao, lalo na sa aking bloodline. Hindi ako magiging biktima ng sumpa in my kairos moment. Hallelujah. Right now, nandito ka sa kairos moment mo. Hindi ako magiging biktima, come on, declare it, ng sumpa in the prime of my life. In the prime of my life, I will not be in disadvantage. Come on, declare it. In the name of Jesus, in the prime of my life, I will never be a casualty of any manipulation of the adversary. I will not be a victim of any demonic prophecy. I will never be a casualty. In Jesus' name. Come on, declare it with all your might. In Jesus' name, I will never be a victim. Come on, purihin mo ang Panginoon, palakpakan mo ang Diyos. Mahalaga po yung sinasabi mo yan. Kasi pag di mo binanggit yan, hindi matatalo yung una mga binanggit. Makaupo na ho tayo, makaupo ka na. Alam niyo po, sinabi sa Bible ang salitang altar. Tandaan niyo po, any pattern in life is just a product of an altar. At meron pong godly altar. At meron pong demonic altar. Yan ang sabihin ko sa inyo ngayon. Kailangan matutunan natin yan. Meron pong godly altar at meron pong demonic altar. Hallelujah. Praise God. Amen? Kailangan po natin itong maintindihan. Aralin natin yung altar, yung ancestry, at saka po yung anointing. Okay? Genesis 8 verse 20, NIV. Noah built an altar to the Lord, taking some of all the clean animals and clean birds. He sacrificed burnt offerings on it. Tingnan niyo po si Noah, dito po una nagkaroon ng salitang altar sa buong Bible. Sabihin nga natin, altar. So si Noah, pagkatapos pong mamatay lahat ng masasamang tao, si Noah lang natira, kanyang pamilya, 3 anak niya na may asawa, pati misis niya, 8 lang sila. Noah built an altar to the Lord, taking some of all the unclean animals, clean pala, the clean animals and the clean birds. Tingnan niyo po, nag-build siya ng altar, kumuha siya ng malinis na animal, kumuha siya ng malinis na mga birds, and he sacrificed yung mga clean animals, clean birds na yon as a burnt offering sa altar na yon.
Okay, tandaan niyo po yung ibig sabihin ng altar. Ikaw magbibuild ng altar, maghanap ka ng mga malilinis na handog, ilalagay mo ngayon yon sa altar. Sabi mo nga, ilalagay sa altar. Anyone can raise an altar for themselves and their family. Kaya may altar na demonic, may altar na godly. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, yung isang babae na yon, nakakilala ko, no? 3 fiancé namatay. Bakit? Pattern yun eh. Yung sakit ng lolo mo, meron din yung nanay mo, meron ka din. Pattern yun eh. Kalagayan nila sa pinansyal, lolo mo ganon, ganon din nanay mo, ganon ka din. Pattern yun eh, di ba? Naghiwalay yung nanay, tatay mo, naghiwalay lola mo, naghihiwalay na rin kayo ngayon unti-unti. Pattern yun eh. May altar po kasi na demonic na pinagmumulan yun. Yun na ibig sabihin. Hello? John 14 verse 30. Okay? Ito po sikreto natin sa altar. Ang secret po natin sa altar ay si Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesucristo natin. Hallelujah. Woo! Hallelujah. John 14 verse 30. Si Jesus lang pong susi dito. No, yung dugo kasi ni Jesus, tingnan niyo po, hindi pwedeng lagyan ng anumang argumento. Ang dugo ni Jesus, hindi pwedeng i-contaminate ng kahit anong sumpa. Ang dugo ni Jesus, hindi pwedeng lagyan ng sumpa ng demonyo. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesucristo. Ganun yun. Ang dugo mo, pwedeng lagyan ng sumpa. Pastor, bakit nagkasumpa yung lolo ko, yung lola ko? At ako rin, meron na ngayon. Bakit? Kasi yung dugo natin contaminated ng sin. Ang dugo natin talaga merong halong kasalanan mula kay Adan at kay Eva. Doon ho tayo nagkasala. Pero ang dugo ni Jesus ang lunas kasi ang dugo ni Kristo hindi makontaminate ng diablo. Hallelujah. No? John 14 verse 30, Amplified, I will not speak with you so much longer, sabi ni Jesus sa mga disciple. For the ruler of the world, Satan, is coming. Nakita niyo po? Kapag katagal lumalakad kayo kagaya ni Kristo, sino dito lalakad kagaya ni Kristo? Pumalakpak lahat ng lalakad sa buhay nito na kagaya ni Jesus. Amen? Kailangan alam mo yan. Hindi pwedeng hindi mo alam yung si Satanas. Tingnan niyo si Jesus mismo. Ganyan ang life niya. Alam niya may Satanas. Alam niya may kadiliman. Alam niya may sumpa. Alam niya may diablo. Alam niya. Ganyan po spiritual na tao na kagaya ni Jesus. Sabi niya, for the ruler of the world, Satan is coming, and he has no claim on me. Yun ang maganda. Sabi ni Jesus, wala siyang may claim sa akin. Wala siyang legality na pwedeng ilagay sa akin. Walang pwedeng ilagay na argument si Satanas sa akin. Wala siyang authority sa buhay ko. Wala siyang technicality sa nangyari sa nakaraan ko. Ang lolo ko, hindi ako dadamay sa mga taong may kasalanan. Bakit? Ang dugo ni Kristo kasi hindi po galing sa lalaki. Amen? Ginamit lang po yung bahay bata po ni Maria. Pero po yung dugo ni Jesus hindi galing kay Adan na nagkasala. Amen? Kaya wala pong seed ng kasalanan sa dugo ni Kristo. Kaya wala pong pwedeng angkinin ang diablo na sumpa para kay Jesus. Ay, palakpakan natin si Lord. No power over me nor anything that he can use against me. Yan po sabi ni Jesus. Nandiyan na si Satanas. Pero matindi dyan, wala siyang may claim sa akin na sumpa. Wala siyang pwedeng ilagay sa akin na sumpa na para sa akin. Wala siyang pwedeng i-claim sa akin na kahit anong limitasyon. Sa pera, sa kabuhayan, sa kalusugan. No? Hindi niya ako pwedeng ikulong sa addiction. Hindi niya ako pwedeng ikulong sa pornography. Hindi niya ako pwedeng ikulong sa immorality. Hindi niya ako pwedeng ikulong sa mga wrong relationship, sa unforgiveness, sa inggit, sa sama ng loob. Bakit? Wala siyang claim sa blood ko. Yun ang sabi ni Jesus. Because my blood is different from the blood of Adam. My blood is not subjected to Adam. My blood came from heaven, sabi ni Jesus. The lamb that was slain before the foundation of the earth, sabi ni Jesus. Amen. Jesus can be tested sa anumang uri ng pagsubok, tukso. Bakit? But the devil cannot get him because there is nothing in the blood of Jesus that the devil can lay his hands on. Wala pong pwedeng hawakan ng demonyo sa dugo ni Jesus na anumang kasalanan. Hallelujah. Woo! Amen. Bakit tayo masaya? Kasi nga po, si Jesus yung dugo niya, nilalapat na niya ho sa atin. Amen. The blood of Jesus is uncontaminated. So no curse or demon can touch it. Walang demonyo na pwedeng humipo, humawak, no, at gumapos sa dugo ni Kristo. Kasi ang dugo ni Kristo, wala pong kaduktong na kasalanan mula kay Adan at saka kay Eva. Nung nagkasala po si Adan, nagkasala na rin na tayong lahat. Pero nung ikaw po,
binigay mo ang puso mo kay Jesus, sinuko mo ang puso mo kay Jesus, tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon, tagapagligtas, ang Espiritu po, ito na katotohanan. Si Jesus na ngayon ang kaisa mo. Ikaw na ngayon tsaka si Jesus, iisa. Amen? Nung si Jesus po ay umakyat, siya'y bumangon mula sa kamatayan, ikaw ay bumangon na rin mula sa kamatayan. Amen? Come on, malakas na. Amen! When Jesus rose from the dead, we also rose from the dead. When Jesus ascended to heaven, we also ascended to heaven. When Jesus sat on the right hand of the Father, we also sit at the right hand of the Father. Come on, somebody say yes! Say yes! Amen! Say yes! Yes! Amen! So kailangan po ito yung isip mo eh. Ito na dapat laman ng utak mo. New mind. Sabi mo, new mindset. Amen? So kailangan po nating maintindihan ang mga bagay na ito. Kasi pag di mo ito naintindihan, you are a victim. You are a victim ng sumpa o consequence ng kasalanan ng tatay mo, ng nanay mo, ng lolo't lola mo. Biktima ka ng consequence. Isa ka lang consequence na kanilang kasalanan kapag hindi mo ito naintindihan. Amen. At very honorable ka kung lack ka ng spiritual understanding. Kung kulang ka sa spiritual understanding. Kung kulang ka sa teachable heart, you are just like a beast that will perish. Kung di mo ito maintindihan, you are like just a beast. Kahit gaano ka ka-honorable. Tinamay katabi mo, honorable na honorable yan. Amen? Pero kahit gano'n siya ka may dangal, kahit gano'n siya kagwapo, kaganda ngayon, kahit gano'n kaganda mga post sa Facebook, pag di mo ito naiintindihan, you lack spiritual understanding. Kinukulang ka sa spiritual na pagkaunawa, you are just like a beast that will perish. Hallelujah. So kailangan po talaga maintindihan natin, I am not a victim. Sabi mo, declare mo, I am not a victim. In the prime of my life. Sabi mo, in the prime of my life. Come on, declare it. In the prime of my life, I will never be a victim of a curse or anyone's curse. In Jesus' name. Come on, magpuri ka ng matindi kay Lord. Kahit ikaw lang, kahit yung katabi mo ayaw. Amen. Woo! Ang dami po mga bishop, pastor, ang dami po mga Christian leaders no, na biktima sila ng mga certain technicalities, mga demands and claims of the altars ng kanilang mga forefathers. Mga altar na tinaguyod ng kanilang mga lolo't lola noong una pang panahon. Ito po yung family background na spiritual. Sabi mo, family background. Kaya magtataka ka kahit paano gawin mo, ang hirap eh. Parang gusto mo makipag-iwalay kasi nga, may family background ka. Forefathers mo, may altar sila na demonic. Na yung mga kasalanan na gawa nila, no, na nasa dugo mo, sumalin sa'yo, pwedeng i-claim ni Satanas yung sumpa sa'yo. Pwede i-claim ni Satanas yung mga demands, mga technicalities ng sakit, karamdaman, kamatayan, hiwalayan. Pero sa umaga na ito, buti na lang, na-discourage ang Diablo kasi nakarating ka rito. God will bless you. God will give you a new life. This is Sunday, the first day of the week. Magpuri ka sa Lord kahit yung katabi mo parang hindi pa yung nagigets. Come on! Hallelujah! Woo! Hallelujah! We must build the godly altar. Sabi mo, the godly altar. Sino po nag-build ng godly altar? Genesis 8 verse 20. No? New King James Version. He took every clean animal and every clean bird and offered burnt offerings on the altar. He offered the burnt offerings on the altar. Naglagay ho siya ng mga handog na malilinis na animal. Bawat malinis na animal, bawat malinis na ibon, ginawa po niya itong handog, sacrifice. Sabi mo, sacrifice. Nilagay niya po ito sa altar. Sabi mo, lagay mo sa altar. Listen to this. This is a principle. What determines the strength and power of the altar is the sacrifice on the altar, what you place on the altar. Palakpakan niyo si Lord kung ako mo yan. Ang nagtatakda, ang nagsasabi ng lakas ng isang altar, power and effectiveness sa isang altar, is kung ano yung sacrifice na nilagay mo sa ibabaw ng altar na yon. Amen? Amen? If we want our altar to be strong sa ating pamilya, kung gusto natin ang ating altar makapangyarihan, strong, at ini-exalted sa iba pang altar, mas maganda sa iba pang altar. Kung gusto mo ng altar mo, mas maganda sa ibang altar kaysa sa altar ng Diablo. No? It is not just how you build the altar. Listen to this. Hindi ito kung paano ka nag-build ng altar lang. It's not just how we build the altar, but it's about what we put on to the altar. Anong nilalagay mo sa altar na sacrifice? Dapat ang sacrifice sa altar na nilalagay, unleavened, clean, walang bahid ng kasalanan, karumihan.
Malinis po. Kaya mahalaga po, alam natin yung banal na dugo ni Jesus. Kasi ang dugo ni Kristo, walang makreklaim ang diablo na kahit anong sumpa sa dugo ni Kristo. Walang kamatayan na pwedeng humawak sa dugo ni Kristo. Dahil ang dugo ni Kristo, hindi kasali sa mga salit-saling lahing kasalanan mula kay Eva at kay Adan. Guess po ba natin yon? Kaya pagka ang handog mo sa buhay mo, handog yan. Sabi mo, ang buhay ko ay sacrifice kay Lord. Sabi mo, ang buhay ko ay handog sa Panginoon. Pero kailangan po, balot siya ng dugo ni Kristo Jesus. Wala na yung ikaw, si Jesus na ang nandyan. Kasi bakit? Ang dugo ni Kristo, ang katanggap-tanggap na handog sa Diyos Ama. So wala sa altar, nandun sa handog na nilalagay sa altar. Amen. So dapat ang buhay mo talaga balot ng dugo na kay Kristo Jesus. 100% inuunawa mo, ninanais-nais mo talaga na lumalim ka sa pag-unawa sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoon Kristo. Amen. Yung sakripisyo po na ito, yung seed na nilalagay mo sa altar, yung tanim na nilalagay mo sa altar, the seeds and the sacrifice that we place on the altar, that will determine the strength of the altar. Amen. Kung gusto mo yung altar mo tatagal for another 10 lifetime, 10 descendants, 10 generation, dapat yung altar mo may strength talaga. Amen. Kung altar po natin merong strength, gusto ko mong kausap dito yung nakikinig. Amen? Pumalakpak po yung mga nakikinig. Come on, guys. Amen. Help me preach. Come on. Pulabakpak ka kay Lord kung interesado ka. Kung hindi, okay lang. Umuwi ka na. Okay? Come on. The best na pagpupuri sa Panginoon. Are you excited sa Word? Are you excited sa Word of God? Come on. Shout, hallelujah! Woo! Kung hindi po, pwede na kayo umuwi. Pwede na. Sige, para mauna kayo sa parking. Hindi kayo matraffic. Amen? Kasi mahalaga po ito. No? Our altar, it represents our future. Our altar, it will determine how our family will work, our ancestry. Yung ating ancestry, ano magiging uri ng ancestry o salit-saling lahi ang magkakaroon po mula sa atin. Sabi po ng Matthew 23 verse 19, patungkol sa altar. You spiritually blind men, which is more important? Yung mga excited po dito, you can respond sa Word of God. Amen? Shout, Amen! No? Hallelujah. Let's talk. Let's understand the Word. Let us feed ourselves sa Word of God. Amen? Woo! Hallelujah. Sabi mo, woo! Woo! Hallelujah. Amen? So Matthew 23 verse 19. You spiritually blind men, sabi po dito ni Jesus, which is more important, the offering or the altar that sanctifies the offering? And this time, kailangan po bigyan din natin ng value the altar. The altar na ginamit po talaga ng ating forefathers na godly. Malinis yung ating pong altar. Galing sa ating ama at ina, pero malinis po ito. Amen? Matthew 23:19, New King James Version. Sabi po dito, the fools and blind. Huwag po tayo maging fool and blind. Which is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift? It is also the altar that sanctifies the gift. Ang nagbibigay linis po sa ating sacrifice is the altar. It is the holy altar. No? Kung holy po yung altar, it is godly. No, and what you put on that altar, it will be sanctified. Amen? Kung altar po natin ay godly, pag nalagay ka ng sacrifice doon, magiging godly po at magiging maayos, masasanctify po. Malilinis po. Magiging dalisay. Magiging bukod tangi po yung gift doon. Magiging naka-reserve po talaga yun for next generation. Talaga pong pang forever yun. Kapag na-preserve yun, bakit? Nakasanctify yun. Kapag malinis, pag yung altar godly. Pero pag po yung altar talaga demonic, kung lalagay mo doon, mga demon encounter ang mangyayari. Pag po yung altar demonic, malinis ilalagay mo, maapektuhan yung malinis na nilagay mo. Nag-gets po ba natin? Kasi po ang altar ang nagsasanctify sa nilalagay mo sa ibabaw nun. So pag gumawa ka ng altar, no, kailangan siguraduhin mo, maka-Diyos yung altar na yon. Godly altar po yun. And Abraham established 4 altars in his lifetime. Si Abraham po, 4 na altar ang kanyang binuo sa kanyang lifetime. 4 to. Okay, sulat nyo na lang mabilis. Una, the altar of praise. Amen! Kaya makita nyo po yung mga tagalahi ni Abraham, madaling magpuri sa Panginoon. Kasi mayroon talaga silang altar ng pagpupuri. Kaya ngayon palang simulan mo na, magbubuo ako ng altar ng pagpupuri. Makikita ko ng aking mga anak na nagpupuri sa Diyos. Hayagan, walang tinatago, walang kinakatakutan, hindi nahihiya. Amen! Sino po dito may mga altar of praise? Yung may altar of praise, they praise God. Woo! Hallelujah. Sanayin mo yung sarili mo sumisigaw sa church na to. Dahil spiritual lang tayo dito. Amen? No? Amen! Amen! Shout, Amen! Hallelujah! Ano po? Kasi bakit? Yung mga diablo po nakapaligid sa atin. Pag hindi tayo naglagay ng altar of praise, you will have an altar of worry.
You will have an altar of anxiety. You will have an altar of stress in the middle of the night. In the middle of the night, takot na kasi bakit? Wala ka bang altar of praise. Pero in the middle of the night, you can sing worship unto the Lord. Na kahit si Paul at si Silas nakagapos, in the middle of the night, in the midnight, they have an altar of praise. Nakalagpo yung gapos sila sa kalagitnaan ng hating gabi. Hello! Shout hallelujah! Kaya nakita niyo po, nilabas ko ulit yung aking altar of praise ngayon. Bakit? Kasi ito naman talaga dapat. Walang logic dito, walang practicality dito, walang business dito. Bakit? Pinakamalaga po dito is spiritual things. Let's return to the spiritual things. Palakpakan mo ang Diyos kung naintindihan mo yan. Use your altar of praise. Come on. Ilabas mo na yung pagpupuri mo ngayon. Ilabas mo yung pagpupuri mo sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. I am in the house of God. Amen. Woo! Hallelujah. In this house, I will grow. Amen. The altar of praise. And then the altar of peace. Yan po tinayo ni Abraham. Altar of praise, I will praise you no matter what. And altar of peace. Peace in the middle of the storm. Peace in the middle of an answered prayer. Peace in the middle of death. Hallelujah. Altar of peace. And then pangatlo po, the altar of prayer. Dapat po meron kayong altar ng panalangin. So dapat kagaya ni Abraham, magayon tayo. Meron tayong altar of prayer. The altar of prayer. Ito po ating tatahakin lang ngayon ng konti. Pakita ko sa inyo po yung epekto niyan sa ancestry. And then pang-apat po, the altar of provision. No, diyan po nagsimula yung tithes and offering. Sabi niya kay Lord, Lord, sa altar na ito, nangangako ako na lahat na i-bless mo sa akin, everything na binibigay mo sa akin, yung 10% sa'yo talaga yan. Doon nagsimula yun. Altar of provision yun. Amen? Kasi sabi ni Lord, I will bless you. Sabi ni Abraham, kung i-bless mo ako ng lahat ng bagay na kailangan ko talaga, hindi ko kailangan. Sabi ni Abraham, yung 10% sa yan. Tawag dyan, the altar of provision. Palapakan mo sa Lord kung nagets mo yan. Do you have that 4 altars? Kasi yung 4 na altar na yan, mamanahin ng anak mo yan, ng apo mo yan, at ng apo mo sa tuhod. Your ancestry. Tingnan po natin yung ginawa ni Abraham dito sa altar of prayer niya. Genesis 13, 3-4. Nabasa ko po sa Amplified Version, Genesis 13, 3-4. He journeyed, si Abraham to. Si tatay Abraham po ito. So he journeyed on from the Negev as far as Bethel. Sabi mo nga, Bethel. Ito po yung salitang Bethel, the house of God. Bethel. Ibig sabihin ng Bethel, the house of God. To the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Ai. So noon pa lang may Ai na. Nakita nyo? Amen? So yung Ai, nandiyan. Ano po? Between Bethel and Ai. Ai. Verse 4. Tingnan po yung verse 4. Basahin natin yung verse 4. 1, 2, 3. Let's read. Kayo naman. 1, 2, 3, go. When he had first built an altar, and there Abraham called on the name of the Lord in prayer. Palapakan po natin si Lord, no? Yan po yung altar of prayer. No, yung number 3 ho sa 4 na binil ni Abraham. Amen? May 3 uri doon ng tao sa lipunan, sabi ng mga Greek people. Na ito po nag-form ng ating society, the Greek people. Even the democratic form of government, demokrasya means Greek language ho yan, na ginawang English demokrasya. Yan ang pinapaandar ng Amerika, pinapropagate niya sa buong mundo. Ano po? Yung democratic term. Ibig sabihin po talaga niyan, galing po sa Greek ang ating lipunan, even sa Philippines, demokrasya tayo, di ba? So meron po 3 uri daw ng tao sa demokrasya. Sino kaya dito yung katabi mo? Amen? No? Tanong mo katabi mo, sino ka ba dyan? Number 1, sabi po dito, ito yung unang uri ng tao. Magaling to, mahusay to, mayaman to, pero ang pakilang niya, sarili niya. Yan yung una. Yan yung unang tao. Magaling, mahusay, matalino, may negosyo, may trabaho, maayos yan, pero nasa isip lang niya, sarili niya. Sabi po yan ng mga Greek philosophers na nagsimula ng democratic form ng lipunan. Number 2, na po na uri ng tao. People who do good para sa ibang tao, okay, pero para lang sa kanilang katribo, ka-political party at ka-religion. Yan po yung pangalawang uri ng tao. Ano yung unang uri ng tao? Sarili niya inisip niya. Pangalawang uri ng tao, iniisip lang niya, kasama niya sa tribo. Pag kasama ka sa tribo niya, okay siya sa'yo. Kapag pares kayo ng political party, okay siya sa'yo. Kapag pares kayo ng religion, okay siya sa'yo. Pag di kayo pares sa religion, galit siya sa'yo. Yun po yun. Pero may pangatlo po na 4 uri ng tao sa lipunan. Na ito po yung tao na walang pakialam sa iba, wala po pakialam sa sarili. Ang iniisip po nito ay ang kanyang bansa, ang ibang tao, at ang mga next generation. Yun po yung uri ng pangatlong tao sa lipunan. Ito yung tao na iniisip niya, the God and the country and the next generation. Ang iniisip niya ang Panginoong Diyos, ang kanyang bansa, at ang susunod na henerasyon, yun ang nasa isip niya. So dapat, sana po tayo yung pangatlo na uri ng tao. So si Abraham po, naging ganyan siya. Ang iniisip niya po yung next generation, ancestry. Sabi mo, ancestry. So nagtayo si Abraham ng kanyang altar. So paano napasok yung 3 uri ng tao? Kasi ganito yan eh.
pag wala kang kwentang uri ng tao, yung altar mo pang sarili mo lang. Ito yung sikreto mo kung paano ka manggagancho sa negosyo, yung lolo't lola mo kung paano umasenso, ng gancho, ng amkam ng lupa. So altar din ho yun. Pero unang uri kayo ng tao, sarili nyo na iniisip nyo, ganun ho yun. Buti nang wala dito nun. Amen? Amen? Hello, are you following? Ha? Sumigaw na malakas na amen! Yung amen ng buhay! Amen! Shout hallelujah! Amo, palapakan po natin ang Panginoon. Ganito talaga kami sa GCC. Amen? Bumabalik lang kami sa original design. We are spiritual things. We are spiritual being who love spiritual things dito po sa Glorious City Church. Pumalakpak po yung mga taga-Glorious City Church. Amen? Welcome. Sabi mo sa tayo mo, welcome sa Glorious City Church. Amen? The home of spiritual great leaders. Amen? Amen? So si Abraham, bago mamatay, may iniwan. Altar. The altar of praise, the altar of peace, the altar of prayer, the altar of provision. Yun po iniwan ni Abraham. So patay na si Abraham, okay, to make the long story short, and many years after, his grandson Jacob passed this same place called Bethel. So yung kanya ng apo, sabi mo sa katabi mo, magkakaapo ka din. Ngayon yung apo na po ni Abraham, si Jacob, the same place, Bethel, dumaan huli siya. Tingnan niyo po, Genesis 28 na po, chapter 28 na po sa Bible. Genesis 28 verse 16. Then Jacob awoke from his sleep, and he said, without any doubt, the Lord is in this place. Alam niyo po, basahin po natin Genesis 28 verse 16, Amplified. Sabi po dito, then Jacob, si Jacob na, patay na si Abraham, yung pinakatatay, yung pinakalolong tatay, no? The grandfather si Abraham, patay na. Pero the same place na daanan po ni Jacob, no? Genesis 28 verse 16. Ang sabi po ni Jacob dito, sa Bethel din to, without any doubt, the Lord is in this place. The Lord is in this place. Sabi po ni Jacob yan. No? Okay, basahin po natin. 1, 2, ready, begin. Come on, yung may buhay. Come on, 1, 2, 3, begin. Then Jacob awoke from his sleep, and he said, without any doubt, the Lord is in this place, and I did not realize it. Palapa mo si Lord, ganagis mo. Napakanta siya eh, ikaw ay nandito ngayon, sabi ni Jacob. Hindi ko lang nare-realize nung una. Pero hindi po aksidente ito. It is not a coincidence. Paano nagkaroon ng encounter tsaka experience, divine experience si Jacob sa lugar na yon? Hindi po yung aksidente. Nangyari po yun kasi many decades ago, yung lolo ni Jacob nag-raise ng altar in the name of the Lord. In-establish po ni Abraham, nung lolo ni Jacob, yung altar. Nag-raise up ng altar yung lolo at ito yung naging connection between Bethel and heaven. Nakita po ni Jacob dito sa kanyang panaginip, may hagdan at panikmanaog po yung mga angel. No, nagdi-deliver po yung angel ng mga delivery. Paano nagkaroon po yung mga angel ng dinideliveran dito sa lupa? Kasi may altar na sinimulan, yung lolo na si Abraham. Hello, aha. Nag-guess po ba? Nag-guess po ba? Come on, nag-guess po ba natin? Bakit may binababaan ang anghel ng mga blessing sa pamilya? Kasi mayroong altar na sinimulan, yung lolo. One day magiging lolo o lola yung katabi mo. Sana po meron siyang altar na mabuild para sa kanyang pamilya. Amen. Pumalakpak po sa Diyos na nakakagets. Sumigaw na malakas na, woo! Amen. Ha? Rock and roll to the Lord. Amen. Woo! It happens not by accident because many decades ago, Jacob's lolo raised an altar in the name of the Lord in that same place. Wala na yung mga batong pinagpatong-patong kasi physical lang yon. Pero yung spiritual na nangyayari sa lugar, nandun pa rin. Kaya nung dumaan si Jacob doon, magpapakamatay, suicidal si Jacob, kaya saan mapunta, naglakad si Jacob, di ba? Nagpapatayin si Jacob ng kanyang kapatid, no? At si Jacob po, nag-isa lang doon, pero nagkaroon siya ng encounter sa Diyos kasi po ang lolo niya si Abraham, may ni-raise na altar. Meron siyang ni-raise ng altar in the name of the Lord. Things don't just happen. Listen to this. Hindi lang nangyayari mga bagay-bagay ng basta-basta. Amen. Whether negative or positive, they are just consequence. Hindi nangyayari mga bagay-bagay ng bigla o aksidente o tsamba. Ha? Yan po ay consequence lang. Kung na-born again ka ngayon, consequence lang yan. Kasi meron kang lolo or lolo sa tuhod or ikalima mong lolo, no? Na talagang hindi mo nakilala, hindi kilala ng tatay mo, pero sila po, may ginawa silang maganda para sa Diyos. Kaya ikaw na-born again ka ngayon.
Ngayon, yung mga anak mo maboborn again din yan. Kapag sineryoso mo magtayo ng altar, palakpakan po natin ang Panginoon. Things don't just happen. Listen to me. Things don't just happen. Kung gusto mo ng breakthrough talaga sa iyong finances, kailangan magtayo ka ng altar ng provision. Hindi lang para sa iyo, kundi, sabi ko nga sa inyo, ay pangatlong uri ng tao. Iniisip niya ang Diyos, ang bansa, at ang susunod na henerasyon. Yan yung uri ng pangatlong tao sa mga, according sa mga Greek people. Yung unang uri ng tao, walang kwenta yun. Hindi na may mention yung pangalan mo sa kasaysayan, pupukusahin ka agad ng Diyos. Sarili mo lang iniisip mo. Yung pangalawang tao naman, iniisip mo lang tribe mo, political party mo, tsaka religion mo. Yun yung pangalawa. And then yung pangatlo, wala siya inisip tungkol sa sarili niya. Inisip niya ang Diyos, ang bansa, ang bayan, at ang susunod na generation. Kaya nagtayo siya ng altar. Pag nagpray ako, hindi lang ako magpe-pray. Yung aking saling lahi na magpe-pray. Pag ako nagpuri sa Diyos ngayon, yung anak ko hindi na mahirapan magpuri sa Diyos. Amen? Amen! Come on! Amen? Woo! Hallelujah! Provision mula sa Diyos. Pag ako nanampalataya sa salita ng Diyos, pag ako natutong tumugon, mag-amen, mag-hallelujah, magpuri, magtaas ng kamay, dumapa sa Diyos, humiga sa Diyos, tumakbo para sa Diyos, maglingkod sa Diyos, pag ako natutunan ko to, yung anak ko din na mahirapan yun. Hallelujah, purihin mo ang Diyos kung naintindihan mo yan. Walang nangyayaring tsamba. Lahat po, produkto po ng altar na sinimulan. Negative man o positive. Demonic altar, godly altar, the same po yan. Sa Garden of Eden, si Adan tsaka si Eva, they failed to deal with the serpent. Sa Garden of Eden. At alam niyo po, sa Book of Apocalypse, sa Revelation, sa pinakahuling book sa Bible, yung serpent lang sa Garden of Eden na hindi na-deal maayos ni Adan at ni Eva, sa Revelation, naging dragon na. Nag-guess mo niyo yun? Yung hindi tinalo, hindi inayos, hindi dinil na maliit na ahas serpent ni Adan at ni Eva sa Book of Genesis, sa Book of Revelation, dragon na siya. There are things that if parents fail to deal with and correct, their children or their grandchildren may not be able to handle it. Are you listening? Amen? May mga bagay na kapag hindi inayos ng mga magulang, yung kanilang mga anak at magiging apo, hindi na kakayaning i-handle yun. Amen! Hallelujah, praise God. Ancestry. Sabi mo ancestry. The third type of people sa Greek, according to the Greek philosophers, the third type of people, they think about God, about the country, and about the next generation. Sino po dito, third type ka na ngayon? Sabi mo sa time mo, third type na ako. That's why we have Wild Sons Ministry. Palakpakan po natin yung mga nagwa-Wild Sons every Friday. That's why meron tayong J12 Ministry. Palakpakan po natin yung mga nasa J12 Ministry natin. J12. Amen? Bakit po? In the Hebrew culture po, before you turn 12, dapat po kaya mo nang i-recite at alam mo ang Torah. The first 5 books ng Bible. So yun po tinuturo natin sa J12. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And at the age of 30, sa mga Hebrew people, sa people of God, they are ready for life. Jesus at the age of 12, alam na niya ang kanyang ministry, pero at the age of 30, nagsimula na siya sa kanyang ministry, si Jesus. Si Prophet Daniel po, sa gulang na 30, naging governor na po siya ng Babylon. Si Joseph, at the age of 30, siya po ay naging prime minister ng Egypt. Si David po, naging king at the age of 30. There is something about 12 and something about 30. Sino po dito magte-30 ka na? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga 12 years old at mga 30 years old. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. No? If we will not protect the next generation, then there is no hope. Kailangan po natin itong maintindihan. Very important. Understand this. I need to raise an altar. Sabi mo nga yan, I need to raise an altar. Come on, with conviction, sabi mo, I need to raise an altar. You got to empower this house. Ito pong house of God na ito, palakpakan po natin yung ating worship place na ito. Come on, palakpakan natin ng Diyos. We need to empower this house and this altar. Not for ourselves. Not for ourselves, hindi para sa sarili natin. Para po ito sa ating mga magiging anak at magiging apo, ito pong glorious place na ito. Amen! Palakpakan po natin ng Diyos. Come on! Palakpak ninyo, parang ako lang mag-isa dito. Parang umuwi na lang kayo, pwede kayo umuwi, okay? Magano kayo dyan, para hindi kayo matraffic. Amen! Amen? Kasi pumalaga to eh. Hindi po tayong generation na inisip lang natin yung ngayon lang, yung bukas wala. Amen? We are not here to take, we are here to give. Amen? We have nothing to gain. And we have everything to give. Amen.
Are you listening? Nandiyan po ba kayo? Amen? Pinaganda ko po mag-preach. Pagandaan mo rin makinig pag Sunday. Amen? Pumalakpak po yung excited makinig ng word. The spiritual understanding. Sabi mo nga, spiritual understanding. Sabi mo nga, I want spiritual understanding. Sabi mo nga, I desire spiritual understanding. Come on, taas mo yung kamay mo. Come on, follow me. I desire spiritual understanding. Amen? I will not be a victim of anybody's curse. In Jesus' name. Come on, palapakan mo ang Panginoon. Amen? Mahirap naging biktima ka eh. Anak mo naging biktima ng sumpa na di mo naman ginawa eh. Amen? And then last po, gusto pakita sa inyo ito mga kapatid. Ito na po yung pangatlong A. Anointing. Kay Gideon po. No? Sabi ni Lord kay Gideon, Judges chapter 6. Judges chapter 6 verse 25 to 26. Let us read this verse. Now on the same night, the Lord said to Gideon, take your father's bull, the second bull, 7 years old, and tear down the altar of Baal. Kaya di ka makapagbago yung tatay mo, may altar. Kaso demonic altar. Yun po si Gideon. Sabi ni Lord kay Gideon, Gideon! Sabi mo, Gideon! Naalala ko tuloy si Pastor Gideon. Ano? Gideon! Shout out kung nakalive tayo. Nanonood ba ang disciple niya? Amen? Shout out. Sabi po dito ni Lord, hindi lang si Gideon ha. Lahat ng mga mighty man of valor, mighty woman of valor, sumigaw ng malakas na hallelujah! Amen. Amen? So yan po yung si Gideon. Sabi ni Lord, para sa ito, kung mighty man of valor ka, kung mighty woman of valor ka, sabi ni Lord, take your father's bull, the second bull, 7 years old, and tear down the altar of Baal that belongs to your father. Yung tatay mo may demonic altar. Yung lolo mo may demonic altar. Hallelujah, praise God. And cut down the Asherah that is beside it. Yung nakahubad po na babae na ribulto yun, Asherah. And cut down the Asherah that is beside it. Kasi madadamay ka. Ang anak mo, apo niya yon. Yung apo mo, apo niya sa tuhod yon. Yung tatay mo, sabi niya kay Gideon. Are you listening? So ito po, example po ito ng demonic altar. The altar of Baal. The altar of Asherah. Spiritual po yan. Pwede may manifestation po yan ng mga physical things na nakikita ninyo sa bahay. Mag-ingat po kayo doon kasi di mo alam, yan po ang palatandaan. It is a sign. Yung physical po ng mga bagay, it is a sign of spiritual conviction ng tatay mo na mali. Spiritual belief ng ating mga lolo't lola na mali. Na talaga nagdudulot po ng sumpa sa atin. Nagdalaga po ng curse and death, the spirit of death. Are you listening? Si Gideon po, anointed. Sabi mo, anointed si Gideon. Gideon is very anointed. Ano po? Pero bago po pumunta sa word na anointing, an altar is also, listen to this, something more about the altar. Ang altar po, meeting place. Meeting place. Kaya sa lugar na yun, alam mo, doon gumagawa doon nagbibilang ng taya sa weteng, yung tatay mo. That's the altar. Hello? Sa lugar na yun, doon siya nag-uubos ng buhay. Yun. Pero kung sa lugar na yun, alam na mga anak mo, doon nagpe-pray yung tatay nila. Hallelujah. Altar yun. Amen. Alam ng mga anak mo na sa lugar na yun, doon nakaluhod yung tatay nila. Di nila mag-gets, pero doon lumulod tatay ko. Amen. Hallelujah. May tao ba dito? Come on, guys. Andito ka ba? Amen. Pwede ka na umuwi para hindi ka matraffic. Kami rin, hindi kami matraffic palabas. Mauna ka na lumabas. Amen. Hallelujah. Naintindihan niyo po ba to? Alam ng anak mo, doon nagbibilang na itataya niya sa wedding. Lahat ng mga taya niya sa wedding, nandun. Lahat ng mga nakuha niya ticket sa sweepstakes sa SM, doon niya nilagay. Lahat ng mga hindi tumamang sweepstakes, nandun. Altar yun! May mga nakatago magazine doon, DVD, VHS. May bold, doon nakatago. Hello? Alam ko, doon sila nag-aaway ng nanay ko. Tinatago lang nila sa amin. Pero sa kusina na yun, doon sila nasasampalan, nag-aaway, nagmumulahan. Altar yun. Nasa altar. Come on. Amen? Pero kung sa lugar na yun, doon ka nahuhuli ng anak mo, nakaluhod sa Diyos, umiiyak, nagpe-pray para sa kanilang kinabukasan, also that's an altar. Hallelujah, praise God. Alam na mga anak mo, sa table na yon, doon ka nag-journal, doon ka nagsusulat, hindi ka na magambala sa lugar na yon, hindi nila mag-gets yun, pero nalalaman ng mga anak mo, yun ang altar ng nanay ko, ng tatay ko, doon niya hinahanap si Lord. Hallelujah. Come on, shout hallelujah. Thank you, Jesus.
Sabi ni Lord kay Gideon, Gideon, ang galing mo, anointed ka, magaling ka talaga eh. Bibigyan kita ng mga skills, lalagyan kita ng skill, lalagyan kita ng gift, lalagyan kita ng weapons. Pag binasa niyo po yung Judges chapter 6, maraming pinahiram po ang Diyos ng mga weapons kay Gideon. Inactivate ni Lord yung anointing ni Gideon. Sabi mo, anointing. But may altar eh. An altar is a place kung saan nagkikita ang spiritual at ang physical. A place of meeting for the spirituals and the earthlings. So it is possible to meet a demon or meet a God, or meet God pala, sorry. To meet God or meet an angel on an altar. If it is a good altar, angels and the mighty God will meet you there. Amen. Kung yung altar ay divine, godly altar, angels and God will meet you at that altar. Palapakan mo, Panginoon. Amen. Hallelujah. If it is an evil altar, it will be a place you encounter demon spirit. Kung yun ay evil altar, kung yung place na yung gumagawa ng kasalanan, karumihan, kalukuhan, then that place is an altar, a demonic altar, an evil altar, where you will encounter a demon. Gusto makita ng demon? Yun, doon pumunta. Kasi ang altar, ano po, it is a meeting place. Not just by God, but also by, tingnan po, the altar of Baal. The altar of Baal. Sabi po dito ni Lord, an altar is a place of exchange. Pwede mo natin palapakan si Lord, an altar is a place of exchange. Beauty for ashes. Bibigyan ka ni Lord ng kagandahan, kapalit lahat ng basura sa buhay mo. Sa altar mo rin gagawin yun. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen? The garment of praise. Yan na. Sino po dito gusto mo ng garment of praise? Fullness of joy. Amen. Pero ang dala-dala mo bago ka pumasok sa altar, heavy spirit. Di ba? Pero pagpasok mo sa altar, may heavy spirit ka. Pero lalabas ka doon, meron ka ng garments of joy, fullness of praise. Amen? So we can come to the altar with the spirit of heaviness and then leave that altar with the garment of praise. Amen. We can come to the altar with our weaknesses and return home with strength. Sino po dito, babalik ka sa inyo na meron kang kalayaan, meron kang kalakasan, meron kang kagalakan, pumunta ka dito na mabigat pakiramdam, nanghihina, pero lalabas ka dito na malakas. Amen. Shout hallelujah. Amen. We come to the altar with silver and He exchanges silver with gold. Amen. Sino po dito may dala ka lang tanso? Diba? Pero lalabas ka dito, papalitan ni Lord ng yung tanso mo ng ginto. Amen. Palapakan mo ang Panginoon. Come on. Come on, nakalagay po sa Bible yan. It is a place of exchange. Kaya pagka good altar, pagpasok mo, dala mo hirap, lalabas ka sarap. Pag good altar, papasok ka doon, mabigat, lalabas ka magaan. Amen. Papasok ka doon na ashes, lalabas ka na beauty. Papasok ka doon na heavy spirit, lalabas ka doon with garments of praise. Pero pag ang altar ay evil, papasok ka doon na mayaman, lalabas ka doon mahirap. Pag ang altar evil, papasok ka doon ng malusog, malakas, lalabas ka doon, may sakit ka na. Kasi evil yung altar. Come on, palapakan po natin si Lord, kung naintindihan po natin. Kaya sabi ni Lord kay Gideon, Gideon, destroy your father's altar. Sabi ni Lord, tear it down. Go to your father's house. Bumisita ka sa bahay ng nanay mo, tatay mo, ng lola mo. I-sense mo ngayon doon, balik tanawin mo, saan dito naging altar? Alamin mo yan. No? Punta ka doon sa bahay na yung ama to cast and totally destroy and annihilate any evil altar in the background of your family, in your family history that becomes a technicality, a legality, na nagtanim ng buto ng pagkawasak sa buhay mo, na naging pattern na ito sa buhay mo. Amen? Sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Kaya nga hindi ka makapag-progress kasi nga sa buhay mo, merong legality, merong claim ang demonyo sa iyo talaga, sa dugo ninyo, hindi sa iyo, pero sa dugo ng tatay mo, sa dugo ng nanay mo, may kasalanan, sa dugo ng lolo't lola mo, may kasalanan. Ito yung nakleklaiman ng diablo ng sumpa sa buhay mo, sa pamilya mo. Come on, may nagigets ba kayo? May naintindihan po ba tayo? Pwede na umuwi, huwag kayong magpangka. Pwede na umuwi talaga. Buksan niyo na yung pinto. Amen. Kasi mahalaga po sa akin dito, maintindihan niyo yung mga bagay na spiritual. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Hindi ka makapag-go forward sa buhay. Hindi ka makapag-progress sa buhay. Bakit? It can make you self-destruct. It can make you self-sabotage. Kapag hindi mo dinil yung father's altar mo, pag hindi mo dinil yung mother's altar mo, yung grandfather mo, yung grandmother mo, yung lolo't lola ho natin, may mga altar sila, pumunta tayo sa kanilang lumang bahay, alalahanin mo, at mag-declare ka doon ng sinabi natin kanina. Come on, tumayo ako, magde-declare ka kahit tayong dalawa. Come on, let's declare. In the name of Jesus,
In the name of Jesus. Sabi mo, in the name of Jesus, I will never be a victim of a curse or a negative pattern in the prime of my life. In my Kairos moment, I will never be a victim of anyone's curse. In the name of Jesus. In my bloodline, I apply the blood of Jesus. Come on, palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.